titrain. Tinutulungan na tayo, itrain ng ating mga sundalo. Nagdo-donate sila ng mga armaments. Anong kapalit? O siyempre, para makabahagi din sila sa pagmimina ng ating kayamanan. Dahil mayaman pala ang Pilipinas. Amen? Naalala ko yung sabi ng mala pastor, bago magbalik ang malapi noon. Sasagana muna ang ating bansa at makikilala sa buong mundo at ma-spread ang gospel. Kasi magtataka sila, bakit ganon? Ha? Bakit ang hirap-hirap ng Pilipinas? Kilala na most corrupt. Pinagpala sila ngayon. Pero may kondisyon. Bago ibigay yan, dapat righteous. Ibig sabihin, dapat ang mga tao matuwid. Dapat ang gobyerno matuwid. So bago mangyari yan, pahintulutan muna ng malapit ma-expose yung mga kurakot, yung mga masasama, yung talagang sakim sa pera, gusto lang suluhin. Yung pala, tinatago nila yung mga discoveries. Sila-sila na lang. O ngayon, napilitan, nilabas. O mayroon din tayo. Doon sa Palawan, 3 hukay na positive ng natural gas. So, yun ang supply ng ating kuryente. So, hindi tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Yan yung natural gas na galing sa ating mina sa Palawan. Tatlong drill na yung na-drill nila na lumabas yung natural gas. Tuloy-tuloy na pinirmahan na yung lahat ng mga kontrata. I-drill na lahat yun kung saan ang mga sites. O mga ilang taon ang lilipas. Instead na mag-abroad, yung mga tao sa abroad, silang mga taga-ibang bansa, dito na sila sa Pilipinas. Amen? Sabi ng 45:3 ng Isaiah, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Atin pong basahin sa Tagalog. 5:3. Sound. Ito po sa Isaiah 45, talata po ay 3. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan na nasa kadiliman at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang iyong maalaman na ako ang Panginoon na tumawag sa iyo sa iyong pangalan, sa makatuwid bagay, ang Diyos ng Israel. Isaias Kapitulo 45, versikulo 3. Ket itid konto ken ka dagiti gupgupit, iti kinasipnget, ken gaming ana ilimmeng kadagiti nalimid adisdisso, tapno sika maamwan asyak ni Jehova, ang mangayap ken ka itinagan mo, timitlaing Diyos ti Israel. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. This verse is a promise from God to reveal hidden treasures and blessings to those who trust in Him. Ibibigay sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Ano kaya kung dinril niya, kung hinukay yan, tapos mga korap pa yung namuno, ay lalong layayaman sila. So, maganda rin na hindi pa nila dinidrill yan dahil hindi pa handa ang gobyerno, marami pang kawatan. Amen. Dapat ma-born again muna sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Parang katulad ba sa example, yung Qatar. Hindi ko man sinabi na zero corruption doon, pero napakaganda yung kailang pamamahala doon sa Qatar. Walang Qatari na mahirap. Pag makita mo sila paglalabas, planchado yung mga damit. Talagang
Wala kang makitang dungis doon sa kanilang damit. Ang puting-puti, planchalo. Doon mo ma-identify, Katari yan. Pag makakita ka ng nagsuot ng suot nila na halos walang plancha, hindi Katari yun. Ibang lahi yun. Pero Muslim pa rin sila. Ang Katari iba talaga. Kala mo, puro sila mga anak ng royal family. Kakang neat sila magdamit. Walang gusot-gusot. Kumbaga, pag makita mo sila, parang mapabaw ka ba? Parang grabe yung maparespito ka sa kanila. Peace-loving din sila. No? Kahit binumba na sila ng binumba ng Iran, hindi pa rin sila gumanti. Dahil paggaganti sila, pag magantihan, wala na. Pati yung mga palasyo nila, bubombahin na yan. Pati mga building. So, talagang nagtitimpi sila. Kasi pag otak pulbura ka, ay wala. Ngayon, nagkakasiraan na. Hindi na masalo lahat ng mga missiles papunta ng Israel. Mayroon ng nagreklamo ng mga ang gobyerno ng Israel, bakit daw tinatarget ang civilian, yung mga community. Wala lang, ubusan ng lahi na yan. So dahil sa pangyayari niyan, may namahal, sabi ko nga, blessing in disguise. Hindi na tayo nagre-rely sa kanila, naghahanap na tayo ng paraan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Unti-unti nang binubulgar. Mayroon din tayo. Sige, umpisa na. Minahin na natin to. Yung sinasabing sa Isabela, saan kaya yun, no? Baka yung lupa mo yun. Hindi mo alam. May instant millionaire ka niyan pag ikontrata ka na ng gobyerno. Ang alam lang natin na nakalibing na mga hidden treasures, yung sinasabi nilang nilibing daw ng Hapon. Pero ang tinutukoy kasi, wala pang Hapon nung sinabi ang Bible eh. Wala pa yung paglibing ng Hapon, wala pang gera ng World War II. Sinabi na ng Book of Isaiah. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito, hindi yung nilibing ng Hapon, kundi ito po yung mga nakatagong kayamanan na nasa kailalim-ilaliman. Amen. Mayroon pa silang sinabi na somewhere in Surigao, deuterium ba yun? Deuterium. Ito'y isang mineral, not mineral. Parang langis din yan kasi ang deuterium ko niya na hydrogen yan eh, hydrogen. Kasi ang water composed of hydrogen and oxygen. It's 2O. So pagtanggalin mo yung oxygen, hydrogen ang maiwan sa water. So yan po ay na-deposit yan sa pinakailalim na part ng mundo. Pinala din tayo dahil sa buong mundo, nandito ang pinakailalim sa buong mundo, nasa Philippine Sea, nasa Surigao, part ng Surigao, papuntang Pacific Ocean. Nandyan yung pinakailalim sa buong mundo. At dyan natagpuan itong tinatawag na deuterium. Yung deuterium na yun, yun yung fuel ng mga jet plane, mga rockets, papunta ng buwan, yung mga satellite, yan yung ginagamit, yung mga mamahalin po ito, minamahal. Nasa atin din. Tingnan mo. Ganun pala tayo kayaman. Amen? Everybody say praise the Lord. Tapos, ayaw nilang sabihin. Ngayon lang, naglabasa na. Naglabasa na. Sige, mas maganda yan. Ito na yung katuparan ng sinabi ng ating beloved pastor. Magtatamasa ng grabing pagpapala ang mga tapat na lingkod ng Diyos. Amen. Bakit ko sinabing tapat? Kasi yung hindi righteous, hindi tapat, nababackslide.
O di hindi sila kasama. Amen? Kasi na-backslide sila. Tumiwalag. Ang pinangakuhan lang ng malapi noon, yung mga tapat. Ang magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, not only physically na you are present, but your life, ang buhay mo ay sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. So God will reveal, He will reveal valuable things to those who seek Him, even in difficult times. No? Kahit sa kahirapan, hindi tayo nagrereklamo. Sabi nga ng mga pastor, may pagpapala o wala, praise the Lord. Amen. May makain o wala, praise the Lord pa rin. Oh. Hindi po tayo natatakot. Dahil alam natin, ang Diyos natin ay totoo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba, halos hindi na makatulog. Nagkaroon na sila ng depression, anxiety. Ang mga anak ng Diyos, hindi po tayo apektado ng mga depression na yan o anxiety na yan. Kung mayroon mang hindi nakakatulog, siguro daming lamok. Nadistorbo. Kadistorbo mo naman talagang lamok. Or, uminom ng kape bago sila natulog. So, naapektuhan ng kape, hindi makatulog. Kung minsan galing kami ng Bible study, sabi ni Daniel, kape muna tayo kasi naantok na ako pag-drive. O di daan sa GL kasi mayroon diyang Apayaw brew. Pagdating doon, siyempre ako, ini-order ko yung walang sugar. Kasi nakakasama ang sugar. Yung walang sugar sa akin, inom ako. Pagdating dito, alas 2, alas 3. Mag-alas 5 na lang, hindi pa ako tulog, hindi pa ako inaantok. Sabi ng beloved ko, hindi ka pa rin tulog. Wala ako, hindi ako inaantok eh. Sabi niya, yun kasi nagkape ka eh. Pero hindi ako nakatulog dahil hindi dahil sa mga problema, no? So, ganun ang mga anak ng malapay noon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, yan yung isi-share natin. Pag mayroon po tayo mga kausap na halos nawawalan na ng pag-asa, share the good news. Ibahagi mo ang kabaitan ng Diyos sa buhay mo. Signs, wonders, and miracles na naranasan natin. Amen? Hallelujah. So, hawak ng malapi noon ang lahat, no? God's sovereignty, hidden riches, and spiritual insights. Kailangan malalaman natin. So God is the one who gives treasures and He does so to reveal His power and presence in our lives. Binigyan tayo ng mga pagpapala na yan para ang mga Pilipino makakilala na may Diyos palang buhay sa Pilipinas. Amen. Hindi yung Diyos na dala ng mga Kastila. Kasi kung totoo yung Diyos na dala ng mga Kastila, matagal na tayong pinagpala. Amen. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin pinagpala ang bansa? Nagdala na si Magellan ng Santo Niño sa Cebu. Bakit hindi pinagpala? Dahil hindi yun ang totoong Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. He is the creator of the universe. Hindi siya ang gagawin, yung tao ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa ng tao, hindi yung tao ang gumawa ng Diyos. Naunawaan natin yun. Everybody say, praise the Lord. Lahat na bagay na sinasamba mo,
na ginawa ng tao, hindi Diyos yan. Dahil ang Diyos, siya ang gumawa ng tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Treasures are often hidden, requiring faith and trust in God's guidance to discover. Ha? Treasures are often hidden, nakatago. Ha? Requiring faith, kailangan ng pananampalataya, and trust in God's guidance to discover. Ayun. Ha? Hindi lang pala basta-basta yan. Hindi pala basta-bastang ibigay ng Diyos sa buong bansa kung hindi hanapin ng mga tao ang Diyos. Amen. Diyos munang hanapin, hindi yung treasure. Yung iba, nabaliktad eh. Treasure munang hinahanap eh. Ba't hindi ka na nakadalo? Ilang buwan na. Nag-treasure ako, brad, sa bundok. Wala Pati pantalon mo, mabinta mo na sa ka-treasure sa bundok. Ang Diyos ang hanapin mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Everybody say, praise the Lord. Kasi maraming nagpapatayan dyan. Maraming nagpapatayan. Marami akong naririnig, kahit yung mga nabaptize natin ng mga leader ng NPA. Mga commander. Mayroon silang binabantayan sa bundok. Mayroon silang binabantayan ng mga deposits na na-discover nila sa mga yungib. Pero hindi po natin interest yun. Hindi po natin silang sinabihan na, kayo, bimbir ka na ng 10%. Nasaan ba yun? Kaya puntahan natin. Puntahan mo ngayon ka pupunta doon, patay ka. Ibibigay lang ng malapino niyan pag maging righteous na lahat. Wala lang magpatayan. Amen? Amen? Mayroong tinatawag na perfect time. Bago ibigay yan. Pag ibigay sa iyo yan, sigurado yan, sa sunod na pagtitipon natin, wala na kayo dito. Backslide na kayo. Milyonaryo na eh. Hindi pa nahanda yung puso. Hindi pa nahanda. So, bago ibigay ng malapino niyan, bago mahukay yung mga deposits na yan, kailangan mayroon muna ang tinatawag na paglilinis. Ligligin mo na lahat. Kung ayaw nilang magbago, di ikulong. Ikulong lahat. Lahat ng mga namumuno sa bansa na nagnanakaw, ipahintulutan ng malapin yan. Kahit nga yung pastor ng Davao, nakulong eh. Pastor na yan nakulong pa. Politiko pa kaya. Pwede sila makulong. Pagpahintulutan ng malapin noon, para ipahiya sila lahat. At bago niya iangat ang bansa, dahil ang lahat ay nanikluhod na sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bawal kasi ibigay yung pagpapala pag materialistic pa ang puso natin. Palagi tayong tumatawag, Lord, pagpalain mo ako, pero materialistic pa yung puso mo, hindi ka pagpapalain. Alam ng malapit, magnakaw ka. Pagdating ng pagpapala, hindi ka magtatapat, hindi ka magbibigay. Maghanap ka, maghanap na lang ako ng iba, yung walang tithes and offering. Pero nung hindi pa pinagpala, talaga naman, nanikluhod, nagmamakaawa. Pagdating na lang pagpapala, question na yan, bakit mayroong pagbibigay? No? Bakit mayroong ganyan? Di ba? Hallelujah. So sabi ng Proverbs chapter 2 verses 4 to 5, encourages seeking wisdom like hidden treasures. So ang unang hahanapin ng tao ay karunungan. Ang karunungan na hindi po natin mahanap kahit saang universidad ng buong mundo. At pong basahin,
Proverbs chapter 2 verses 4 to 5 at pakihanda ang Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Dito sa mga Kawikaan 2, 4 at 5, sabi po rito, kung iyong hanapin siya na parang pilak at saliksikin mo siya na parang kayamanang natatago, kung magagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kahalaman ng Diyos. Amen. Ilocano version. Dagiti Proverbio, Kapitulo 2, versikulo 4 hinggan 5. No isubirukem akas perak, ken tuntunem akas nalmeng agamgaming, iti kasta mawatam to iti panagbuteng kini Jehova, ken masarakam to ti panakam mo iti Diyos. Amen. Isang malakas na palakpak. So, naunawaan natin, minamahal, ano po yung una nating hanapin? Sino po yung tinutukoy na siya? Karunungan. Wisdom. Nung tinanong si Solomon, sinabihan siya ng Diyos, ano ba ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Pwede naman sabihin ni Solomon, give me gold. Bigay yun. Give me diamonds. Give me riches. Hindi. Ang sinabi ni Solomon, dahil bata pa siya ay maghari, ang daming tao, magkagulo-gulo, pag hindi niya maayos ang pagdala, sabi niya, give me wisdom. Bigyan mo ako ng karunungan para ma-manage ko itong mga tao na ibinigay mo sa akin. O ano sabi ng Diyos? Bibigyan kita ng karunungan. At hindi lang, pati kayamanan, kapangyarihan, riches, glory, power. So sabi ng Biblia, grabing pagpapala nung panahon ni King Solomon sa Israel. Palagi silang panalo sa gera, hindi sa patayan. Kundi nagpasakop ang ibang-ibang mga kaharian, nagdala pa sila ng mga ginto para i-offer nila kay King Solomon. Nakipag-peace sila. Hindi sila nakipaggera. So lahat ng mga bansa, lahat ng mga kaharian ay pumunta sa kanya at nagdala pa sila ng ginto o pilak o diamonds o anumang mga precious na mga minerals. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So nakapagpatayo si King Solomon ng isang templo na hanggang ngayon hindi pa matularan yung ganda at siyempre yung halaga ng templo na yon. No? Kailang nawasak na yon? Nung panahon ng Roman Empire. Nung sinakop na ng mga Romano ang mga Hodyo. That was AD 70. So, yun ang yung templo na yun na pinatayo ni Solomon, doon kasi sila nagtago na yung mga army ng Israel. Kumbaga, yun na yung pinaka-last line of defense. So, binumba yun. No? Winasak ng winasak, nilusob yun. So, nawasak ang templo. Oh. Wala pa silang missiles noon. Oh, ngayon, kung saan magtago yung mga kalaban, sa ospital, sa paaralan, hindi na nire-respeto yun. Kasi may batas ang United Nations na hindi bawal bombahin ng ospital, bawal bombahin ng paaralan, bawal bombahin ng mga simbahan. Pero binubomba na. Bawal bombahin yung mga tinatawag nilang UN heritage, kumbaga mga building na lumang-luma na. No? Binubomba na nila 'yon. Sabi nila, doon nagtago doon lumipad yung missile So pag-response, bomba na. Wala na silang ginagala ngayon, minamahal. Wala nang bato na nakatungtong sa kapwa bato na hindi mawasak. Pag matamaan ng missile yan, wasak lahat yan. Amen?
Pulbo lahat yan. So sabi po dito sa Mateo 6, 19 hanggang 21, Dito po sa Mateo, Ebanghelyo ni Mateo 6, 19 hanggang 21. Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanguhukay at nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang kayamanan, ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Amen. Mateo 6:19 hanggang 21. Saan kayo nga gurnong kadagiti gupgupet nga agpaay kada kayo, dito'y daga. Isu at sanga kentilati, dadailin da ida. Kinisu adagiti mannanakaw, kalyanda ket takawenda. Nga magurnong kayo kadagiti gupgupet sa dilangit, isu at sanga kentilati, di dadailin ken isu adagiti mannanakaw, di da kalyen ken takawin. Tano adino tiyan ti gupit yo, addan tumet ijay iti puso yo. Amen. do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. O, di ba? Perfect example. Nung ang ating mahal na pastor ay nangaral ng Ebanghelyo, hanggang sa huling hininga niya, hindi po siya nag-ipon ng kayamanan. Amen? Hindi po siya nag-ipon ng kayamanan. Pag mayroon pong tithes and offering, krusada. Kahit walang tithes and offering, by faith, krusada. O, di ba? Narinig natin yung ginamit yung Araneta ba yun? Araneta. Naka-schedule na yung crusade. Nandun na, tapos ng mga streamers kasi dati manumano yung pagpintura ng streamer. Yung mga malalaking streamer, yung sako. Tapos may mga leaflets, nakadikit na. Wala pang pambayad sa Araneta Coliseum. Pagdating ng araw ng kursada, hindi pa rin nakabayad, wala pang pang-down. Daming mga tao pumunta. Nagulat yung may-ari. Ayaw papasukin ng mga security guard. Dahil walang order galing sa management na gagamitin ang Araneta. Pero nakakita ng may-ari na daming mga tao sa labas, pinabuksan ng Araneta. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Daming pinagpala. Maraming gumaling. Mga demon possessed, nakagapos na, pinalaya ng mahal na Panginoon. Yung mga nakasaklay, pumasok sa Araneta Coliseum, lumabas, wala nang saklay. Yung mga bedridden nakahiga na sa mga folding bed, dala-dala ng kanilang mga loved ones. Paglabas, tiklop na ang folding bed. Grabing himala, minamahal. So pagkatapos ng 3 days crusade, di nabayaran. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Dahil grabing pagpasalamat ng mga tao. Imagine, dying na sila. Kahit gagasto pa sila ng milyon sa hospital, hindi na sila gagaling.
gumaling sila. O di, nagbigay sila ng kanilang pasalamat, offering. Hindi pa nga tithes and offering yun. So, nabayaran. Hamula nun, kahit sa mga krusada, mayroong mga isang buwan na krusada, grabing pasalamat ng mga tao. So, yung ilang piraso ng membro ng Jesus Miracle Crusade, naging hundreds, naging thousands, ngayon millions. Kulang pa yan, minamahal. International ministry. Hindi lang mga Pilipino ang ililigtas ng mahal na Panginoon. Iba't ibang lahi. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Oh, di ba? Nakikita na natin. Lahat na ito ay nangyayari sa gawain ng Diyos. Amen? Signs, wonders, and miracles. Signs point to God's authority and identity. John chapter 20 verse 30 to 31. So bakit kailangan ng signs? It will point to God's authority and identity. No? Di ba sabi ni Jesus Christ sa inutusan ni John the Baptist? Sabi nung inutusan ni John the Baptist, ikaw ba ang Kristo? Ikaw bang Misaya? O ano sabi ni Jesus? Ni Jesus, hindi naman sinabi, ako. Sabihin mo kay John, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga kitungi nagsilinis. So ang binigay, yung signs, wonders, and miracles. Nung narinig ni John the Baptist, siya nga ang Misaya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi po makopya yan. Dahil Diyos lang ang makakagawa niyan, minamahal. No? Signs, wonders, and miracles. Signs point to God's authority and identity. John chapter 20, verse 30 to 31. Ating pong basahin. Dito sa Ebanghelyo ni Juan 20:13 hanggang 21, sabi po rito, at sinabi nila sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Sabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko maalaman kung saan nila inilagay siya. Pagkasabi niya ng gayon, siya'y lumingon at nakita, nakatayo si Jesus at hindi nalalaman na iyon ay si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap? Siya sa pagkaakalang yaoy Tama ba yung binasa? 20:13 to 21? Chapter 20, 30 to 31. 30 to 31. 30 to 31. 30, sabi po rito. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at siya'y sa inyong pagsampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Amen. Ilocano version. Dito'y 1:20, versikulo 30 hanggang 31. Ket adu dagiti sabsabali apagilasinan nga inarami ni Jesus iti sangwanan dagiti adalan asaan a naisurat ito'y a libro. Ngem dagitoy addada a naisurat tapno patyenyo ani Jesucristo o ni Jesus iso ti Kristo ti anak ti Dios ken tapno gapoy ti pamatiyo madaan kayo iti biag itinagan na. Amen. Therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written to this book. But these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you
and that believing you may have life in His name. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So marami pa palang mga signs na ginawa ang mahal na Panginoon na hindi nasulat sa librong ito. Itong nasulat na mga signs, sabi dito, ito'y nasulat para maniwala tayo na ang ating mahal na Panginoon ay siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa Kaniyang pangalan. Amen? So, ganun ka-importante ang signs. Ano naman ang wonders? Wonders evoke awe and wonder at God's power. Acts chapter 2, verse 19. 2:19 ng Acts. Dito sa 2:19 ng mga gawa, sabi rito, at magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at ang matanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy, at singaw ng usok. Amen. Ilocano version. Aramid 2:19. Ket iparang kunto dagiti nakaskas daaw aba nagiti langit. Ken pagilasinan dito'y daga, dara kinapoy, ken ulep iti asok. Amen. And I will grant wonders in the sky above and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. Anong purpose? Bakit tayo magpakita ang mahal na Panginoon ng mga wonders? To evoke awe and wonder of God's power. Parang, wow, parang ganun ka ba? Oh, totoo pala. Nung naghamon ng malapastor ng magpaulan, that's wonder. Ang init ng panahon na yun. Lahat ng mga religious leaders, pinagtatawanan ng malapastor. Pati mga broadcasters sa media, tri-media, sa radyo, telebisyon, sa newspaper, nagyayaw-yaw sila na mapahiya si Evangelist Almeida. False prophet yan, hindi totoo yan. Pati mga kapatiran, kinabahan na. 12:00 na ng tanghali, wala pang ulap. 3 pizza yung binanggit ng malapastor. Ibigay ko sa inyo yung May 3, 4. Kayo ang manalangin, walang sumipot. O kung ayaw nyo sumipot, balik kayo sa meeting. Magsawa kayo ng ulan. Sabi ni Major Nugget, isang CIA agent, umiinom ng dugo ng tao, ritual nila. Kung hindi uulan, ako ang magpaulan sa iyo ng bala ng aking baril, ng aking 45. 12:00 tanghali, wala pa. Alauna, 2:00, nung kumanta yung choir. Tumayo ang mahal na pastor. Nung kinanta yung Our God Reigns, nanalangin ang mahal na pastor. Lahat na nandoon na nakasaksi, I was in Leyte during that time. Na-assign ako sa Leyte. Pero nabalitaan ko yun. Wala pang cellphone nung panahon na yun. Ikaw siguro may cellphone yun, na-video sana yun. No? 1991 yun eh. Nabalitaan ko yun. So, 1992. That was 1992. Nung nanalangin ng ating mahal pastor, May 10, 1992. Kinabukasan mag-eleksyon. Sabi pa ni mahal pastor, Secretary Fidel Ramos, kasi ang Secretary ng National Defense, you will be the next president. Kinabukasan eleksyon. Natupad yun. Nangyari. Pero sa survey, number 4 na siya. Number 1, si Miriam. Number 2, si Dading Cuangco. Number 3, si De Villa ba yun? Basta number 4 lang siya sa survey. Yun nga, pinagbintangan siya ng daya dahil number 4, naging presidente. So, nung nanalangin ng malapastor ng ulan, nakapikit ang mga kapatiran,
Kinabahan na sila dahil walang ulap. Habang tumayo ang malapastor. Walang ulap, nakatingin sa langit. Walang ulap. Napakainit. Habang nanalangin ang malapastor, ramdam nila, biglang may hangin na malamig galing sa Manila Bay. Binalot sila ng napakalakas na hangin na malamig. Pumikit sila, kapuspusan. Pagdilat ng kanilang mata, maitim na ang ulap ng kalangitan. Maya-maya bumagsak ang napakalakas na ulan, nagbaha sa harapan ng Lunita Grandstand. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung wonders. Amen? Amen. Hallelujah. Miracles. Last. Acts 4:30. Gawa 4:30. Dito sa mga gawa ng mga apostol, 4 ang talata po ay 30. Ganito po ang nasusulat. Ang sabi po rito, Samantalang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. Amen. Aramid 4:30. Iti yun na taimam dagiti panangagas, datdatlag kinakaskas daaw ang maaramidan da, gapu itinagan itinasantuan nga adipin mo, Jesus. Amen. While you extend your hand to heal, and signs and wonders take place through the name of your holy servant, Jesus. Jesus, miracle. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung gawain ng mahal na Panginoon. Jesus, miracle, crusade, international ministry. Miracles demonstrate God's intervention and love. God's intervention and love. Tinanggihan ka na ng hospital. Sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Mabuti pa, tuberculosis na lang sakit mo. Yun, pneumonia. Si Sister, severe pneumonia. Sister Ninita Castillo, di ba? O, Mendoza. Ninita Castillo, Inrili pala yun. Sister Ninita Mendoza, sinabihan ng doktor, pinarangka siya ng doktor. Severe pneumonia na yung sakit mo, cancer na yan. Cancer na sa baga. Sumusuka na siya sa palagi ng dugo. Kung tuberculosis yan, may pag-asa pa. So nawalan siya ng pag-asa. Doktor na mismo nagsabi. Naawa siya sa kanyang mga anak, maliliit pa. Iiwanan niya. Pinag-uusapan na yung kamatayan niya. Naririnig na niya na mayroong aampon sa kanyang mga anak, mag-alaga. Parang wala na talaga pag-asa. Mayroon na siya nadampot na leaflet. May krusada dito sa Kawayan. Yung last crusade ng mahal na pastor bago sa pumunta sa kampo ng Abu Sayyaf sa Talipaw. Nagkrusada muna ang mahal na pastor dito sa FLD Coliseum. May nadampot siya na leaflets. Tinanong niya. Mamayatan niya tinanong niya. Ano to? Ay, yung mga namimigay nakaputi. No? Yung mga nakapalda, yung mga sister, ang habang buhok. Namigay sila dito ng invitation, krusada raw. O tiningnan niya, binasa niya, krusada nga sa FLD Coliseum. Magkrusada ang mahal na pastor. Yun ang pinakahuling krusada ng mahal na pastor bago siya umakyat sa Talipaw. Sabi ng bilabid husband niya, dalo tayo pero hindi ako makapromise na magpabutis mo dyan. Dahil hindi ko maiwan-iwanan yung mga bisyo ko. Alipin siya sa bisyo. Dumalo sila, nagpabutismo, right after baptism. Pagpunta niya doon, daladalyan niya yung severe pneumonia, cancer sa baga. Paglabas niya, wala na siyang naramdaman. Naiwan na sa FLD Coliseum yung kanyang sakit. Ilang taon na yon? Year 2000, June. Kung hindi ko magkamali, June yung krusada o May. Last week of May. Year 2000. Hanggang ngayon, nandito kasama pa natin mga kapatid.
Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. O, di ba? So, miracles demonstrate God's intervention and love. Nag-intervene ng mahal na Panginoon. Sabi ng doktor, hindi ka nagagaling, gagaling ka pa. Akong bahala. Di ba? Ako nang gagawa ng paraan. O, ako magpagaling sa'yo. Yun, nag-intervene ng mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig. Amen. Amen. Kung walang tao ng Diyos na lumuhod, nanalangin, nag-ayuno, araw at gabi, magmamanifest ba ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon? Di ba maraming mga religious leaders, gusto din nila gamitin sila, pero bakit hindi sila ang ginamit? Dahil hindi nila kayang lumuhod ng buong gabi, na walang kain, umiiyak sa mahal na Panginoon. Hindi nila kaya yun. Kaya siguro nila isang gabi lang. Kung araw-araw mong gagawin, ako mismo nakasaksi ako niyan. Dahil nung ako'y full-time worker, hindi man karapat-dapat, na-assign din ako sa sala para magbantay sa telephone. Malapit po doon sa luhuran ng mahal na pastor. Pagkatapos ng puri, kang puri kasi sa Maynila, hanggang alas 12 ng hating gabi, paggabi. Alas 6 hanggang alas 12 ng hating gabi. Pagkatapos ng puri, lumalauna na, o matulog na yung mga worker, mahal na pastor doon, palakpak pa rin siya. Mayroon siyang luhuran na maliit na pulpit, na tamang-tama pagluluhod siya, yung pulpit na yon, malagay yung Bible, makikita pa rin siya, pagluluhod siya, kasi pinagawa talaga yon na luhuran ng mahal na pastor talaga yon. Yun din sa lumuluhod, nandoon yung Bible sa harapan. Parang pulpit din siya na forma, no? Parang ganyan, pero kalahati niyan, ang taas niya. No? Kaluhod siya doon. Nara na kahoy ginamit, yung luhuran niya. Hindi po siya nagsasapin, pero magugulat ka, yung luhuran ng mahal na pastor, lumalim. Lumalim yun. Dahil sa kaluluhod ng mahal na pastor, lumalim yung niluhuran niya. Nara na kahoy yun. Tapos sabi niya sa akin, Brother Dan, matulog ka na. Ako na ang magbantay sa telefon. Pinapatulog niya ako. Siya na doon magbantay sa telefon. Pag mag-ring, siya nang sasagot. Grabing pag-ibig ng mahal na pastor. Habang nakaluhod siya, paglingon niya na gising ako, tulog ka na. Kasi nahiya naman ako na hindi din ako sasabay magpuri dahil nagpupuri mahal na pastor. So papalakpak din ako. Makalingon siya. Pupunta siya, tatayo siya. Matulog ka na. So hihiga ako. Tapos babantayan niya ako. Pagtingin niya na pumikit na ako, balik naman siya, luhod na naman siya. Ganon. Ang sakripisyo ng man of God. So hindi talaga natin makalimutan. Tayo nakaranas. Amen. Nakasaksi. Ha? Sabi nila, huwag na daw alalahanin kasi wala na. Hindi na daw kailangan. Kung banggitin mo ang pangalan ng mahal na pastor pag-pray ka, o hindi banggitin, hindi naman kasalanan yon. Hindi mo banggitin, hindi rin kasalanan. Kung banggitin mo, hindi din kasalanan. Nasa iyo na yun. Kung alalahanin mo ang taong nakaluhod, nagluhod sa iyo bago ka na-save. Amen? Amen. Oo. Pwede siguro yun pag kumakain ka sa mga fast food. O mayroon kayong birthday party, mayroon kayong handaan sa inyong bahay. O pwede na siguro hindi mo banggitin. Habang ikaw ay kakain. Pero, kung ikaw ay kakainin ng sawa o ng buhaya, nandoon ka sa bundok, tinutukan ka ng baril ng mga tao doon, o papatayin ka, sasabihin mo ba, hindi ko nabanggitin? Sabihin mo ba, hindi mo nabanggitin? Na, mahal na Panginoon, iligtas mo ako. Huwag hindi na isama yung prayer ng mahal na pastor. Prayer ko na lang to. Talagang, banggitin mo Sigurista ka talagang, maniguro ka dahil talagang kamatayan na yan Amen. Amen. O, di ba? Naranasan namin yan nung
Pinagtutukan na kami ng mga busap, tulog! Ginanon yung mga noo namin ng Armalite. Pilit kami pinatulog. Hinanap ko yung damit ng malapastor. Hinawakan ko. Sabi ko, pagbarilin ako nito, pag mahawakan ko lang ang damit ng malapastor, hindi ako matablan. Hindi lang pala ako ang nag-isip. Nung bumaba na kami, ganoon din ang patutuo ng mga prayer warriors. Basta mailapit lang yun, kahit paa nila, may patong lang sa katawan ng malapastor o sa paa ng malapastor, secured na sila na natutulog. Pagising namin kinabukasan, buhay pa kami. Buhay pa. Ganon ang prayer ng man of God. Amen? Tapos hindi mo alalahanin. Mayroon po nagagalit. Bakit daw sabihin ng mga preacher, hanggang kisame lang yung prayer natin. Buti nga, nakaabot ng kisame. Ang problema kung hanggang bibig lang. Yung prayer mo hanggang bibig lang, hindi talaga nakaabot sa puso ng mahal na Panginoon. Hindi nakaabot sa trono ng Diyos sa kalangitan. Paano yun? Amen? So, kailangan banggitin mo yung prayer ng man of God na ang kanyang prayer ay napakabango sa pandinig ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nung nakurente si Brother Arnel Piolino, namatay on the spot, ang kanyang kaluluwa humarap sa Panginoon sa langit. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, hindi daw niya matitigan ang mukha ng mahal na Panginoon nakaupo, nakadamit ng puti. Hindi ka kasi nag-iingat, anak. Sabi ng mahal na Panginoon. Bumaba ka, bumalik ka, at sabihin mo sa inyong pastor, sa inyong mahal na pastor, nalulugod ako sa kanyang ginagawa. O, diba? Nung tinawag ng mga kasamang naglalagay ng streamer, wala pastor, si Brother Arnel na kuryente, nahulog mula sa poste, 30 feet, ang noo pa yung, may sugat pa siya sa noo eh. Noo yung nauna sa mento. Harap ng United Doctor Medical Center, UDMC, diyan sa may Welcome Rotonda. May mataas na poste diyan. Hindi kasi siya nag-globes. Last na streamer na yon, hindi naman siya ang umakyat sa hagdan, nag-volunteer siya na, ako na! Pag nating doon, nahawakan niya yung kurente, hulog. Dead on arrival. Tinawag sa mga pastor. Wala pang cellphone noon, telepon, landline. Sabi ng mga pastor, concentrate kayo, lumuhod kayo. Manalangin ako dito. Nilihans nila, si Brother Arnel. Habang nanalangin ng malpastor, telephone. Umungol si Brother Arnel. Tapos na yun sinabihan na ng doktor, wala ng pulso, patay na, di doon arrival. Nung nilihans, through telephone, bumalik ang buhay. Tinanong, saan ang gusto mo, Arnel? Dito, sa hospital o pastoral? Pag sabing hospital, umiiling-iling siya. Pag sabi pastoral, tumatango siya. Sabi ng doktor, kahit nabuhay yan, pero mamatay din yan. Sabog ang internal organs niyan. Sabog ang puso niyan. Kidney, sira na yan. Heart, pati baga niyan. Sunog na yan. Sabi ng doktor. Totoo nga naman, pag ganon, talaga. Pero walang imposible sa Diyos. Wala pang isang buwan, naka-recover si Brother Arnel. Walang gamot na nilapat sa kanyang mga sugat, natuyo, nagpatotoo sa luneta at saan-saan krusada, siya ay galing sa langit, pinabalik ng mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord. Yan ang hindi alam ng mga kabataan. Sila pa yung ang yabang-yabang, akala mo may alam. Puro lang pala, research. Puro lang pala yung mga, saan nakuha nila yung mga doktrina. Dali lang yung doktrina, daming nangangaral ng apostolic. Kailangan yung signs, wonders, and miracles. Amen.
Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. May mahal. Hallelujah. Napaka-sarap maglingkod sa Diyos. Don't be stagnant. Maging active tayo sa paglilingkod. Ang kaaway ay parang leon. Naalala ko yung panaginip ko, minamahal. Hindi pa ako nag-full-time worker noon. Bago lang ako nabaptize. Napanaginipan ko ang buong langit. Puno ng mga tupa. Alam mo yung tupa? Yung mga puti na parang kambing. Yun ang mga tupa. Puno ng mga tupa. Ang buong langit. Napakaliwanag. Pagtingin ko sa buong langit, puno ng mga tupa. Pero ang pinagtataka ko, mayroong itim na hindi sila marami. Kaya lang nagko-connect. Connected sila each other. Nagkalat. Pero connected sila. Parang linyahan. Naglinya. Ganyan. Oh. Pero hindi sila marami. Ang marami talaga yung mga tupa na puti. Yung itim, konti lang sila pero parang naglinya. Nagko-connect sila. Lahat. Nagko-connect. Tapos pagising ko, sabi ko, ano kayang ibig sabihin nun? Pinatutuo ko sa Maynila yon, sa pastoral house. Overnight. Pagkatapos kong magpatutuo, tumayo ang ating beloved Mama Der. Nag-Bible study siya. Pinaliwanag niya yung panaginip ko. Na mayroong nasa loob ng iglesia na hindi talaga sila tinawag para sa kaligtasan. Para bang papel ni Judas o yung mga tumatalikod sa mahal na Panginoon. Konti lang sila, pero ang kanilang pakay to destroy the church. To destroy. To destroy your faith. Pero sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Hindi kayang wasakin ng dyablo. Marami ngayong nagpakilala, sila ay church. Sila po yon ang tinutukoy. Pero wasak na po sila ng dyablo. Ang buhay nila walang pagbabago. Lasinggero pa rin. Babaero pa rin. Nanigarilyo yung kanilang mga pari. May mga bisyo yung kanilang mga ministro. May mga bisyo yung kanilang mga pastor. They are already destroyed by Satan. They are not the true church of God. They are not the true church of the living God. Ang totoong iglesia ng ating mahal na Panginoong Hesus. Nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. We are the church, not the buildings, not the cathedrals, not the chapel. Church referring to the believers na puspos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Pinako ang buhay. Tinalikuran lang lahat na masasamang gawa. At signs, wonders, and miracles nangyayari sa bawat membro ng iglesyang ito. Itaas po natin mga kamay. Hallelujah. Someday we will be in heaven, standing on the presence of the Lord. He will
Nasa ating kalagaytaan na presensya natin, mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Habang patuloy natin naramdaman ang presensya natin, mahal na Panginoon, minamahal. Holy Supper po natin ngayon, bago po natin kainin ang tinapay at inumin ang saro. Sabi po ng Bible, sabi po ng banal na kasulatan, for as often as you eat this bread and drink the cup, you should proclaim the Lord's death until He comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But a man must examine himself, and in so many doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly. For this reason, many among you are weak and sick, and a number sleep or died. Bago natin kainin ang tinapay at inumin ng saro, manalangin muna ang bawat isa sa atin. Magsisi tayo, minamahal. Itaas po ang ating makamay. Tayo po'y magkaisang panalangin sa pagsisisi. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, kami po'y humingi ng kapatawaran. Samang kami nagkulang, nagkakamali, ano mamay naisip, nabanggit, nagawa, na kami nagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa aming mahal na Pinoon. Linisin mo ang aming mga puso at isipan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa banal na hapunang ito. Bunga ng mga panalangin ng aming kagalang-galang at ng mga magulang sa iyo. At panalangin ng buong pamilya ng aming mahal na pastor. Itong aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hawakan po natin ang ating pong mga tinapay. Sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24. For I received from the Lord that which I also delivered unto you. That the Lord Jesus,
in the night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. Sa verse 25, in the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the New Testament, the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Inumin po natin ang saro. Hallelujah! 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 Glory to Jesus! Hallelujah! 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 Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ako'y kasama niyang namatay. Ito'y aking ipahayag ng magbabalik. O si Jesus na buhay. Yan ang katuwang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tuwid. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, magbahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang katuwang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang aking ipatunay na ako'y kasama niyang namatay. Ito'y aking ipahayag na magbabalik. Si Jesus na buhay, na magbabalik. Lord Jesus, hallelujah. Si Jesus na buhay. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, minamahal. Hallelujah! Kung wala po kayong sakit, hallelujah, itaas po ang inyong mga kamay. Tayo po magkaisang manalangin sa ating malapay noon.
Hallelujah, dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Pisos. Minsan pa, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga aming naisip, nagawa, nabanggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong panarapan. Patawarin mo na mahal na Pinoon. Halibungan ng mga panalangin ng iyong hinirang propeta sa lang kapanahonan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilson Beda, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of microbial sickness and diseases, voices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Pinoon, minamahal. At tayo po'y dumako na po sa ating pong special offering. Praise the Lord. Ating pong beloved brother Jude